Tiniyak naman ni Veronica Kitty Duterte na alive and well ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang pagbisita sa dating Pangulo kahapon sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Sa isang panayam, natanong ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang bunsong anak ni dating Pangulong Duterte hinggil sa kalusugan ng dating Pangulo, partikular na ang kanyang pisikal na kalagayan. Subalit tumangging magbigay ng detalye si Kitty Duterte dahil pinayuhan anya sila na huwag munang magbahagi ng impormasyon kaugnay sa kanilang pagbisita. Gayunpaman, dahil sa 80 anyos na ang dating Pangulo, karaniwan naman na anya na may mga iniindang sakit. Subalit sa kabila nito, masasabi niyang malakas pa rin ang kanyang ama sa kabila ng kanyang edad. Yes, so obviously I cannot delve into that. I'd like to reiterate that we were advised to refrain from sharing information about our visits with him. But all I can assure you is that he is alive and well, and it was a very heartwarming visit. Yan po ang ibinahagi pong update ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Duterte. Nauna na nga pong kinumpirma ng International Criminal Court maging ng prosecution at ng Defense Counsel ni dating Pangulong Duterte na si Nicholas Kaufman na postpone na o ipinagpaliban muna ang nakatakdang confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte sa Setyembre 23 ng kasalukuyang taon dahil ayon sa defense, hindi fit na humarap sa paglilitis ang dating Pangulo. Nitong Martes naman, muling humiling ang Defense Counsel ng dating Pangulo para sa kanyang interim release sa Pilipinas dahil sa deteriorating o humihinang kalusugan ng dating Pangulo. Samantala, pinasalamatan din naman ni Kitty Duterte ang supporters ng kanyang ama na nagpaplanong magtipon-tipon sana sa araw ng confirmation of charges ng dating Pangulo sa The Hague para ipakita ang kanilang suporta. To those supporters now who still plan on coming here, of course, I cannot tell you not to come kung gusto niyo talaga. But ayun, I would just like to extend my heartfelt and everlasting gratitude to all of you for sticking it through until now. It's been almost 6 months, half a year. So it's a pretty long time, and for hindi naman nila nakakasama si DRD on the daily, but that amount of support, of course, it's overwhelming now. Wow, there are people who love him and respect him this much. So as his daughter, who also loves him dearly, I would like to thank you, and that this is something that as a family we would never ever forget. Sa kasalukuyan, nasa 6 na buwan na o kalahating taon nang nakakulong ang dating Pangulo sa Scheveningen Prison sa The Hague dahil sa inakusa laban sa kanya na crimes against humanity, may kinalaman sa umano'y mga pagpatay sa ilalim ng kanyang madugong kampanya kontra sa iligal na droga dito sa Pilipinas. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.